naman ang pagdinig ng korte kaugnay sa malagim na Maguindanao Massacre. Wala pa rin kasing abogado ang mga ampatuan na pangunahing sospek pa naman sa kaso. Kaya ang kampo ng ilang biktima, hiniling na sa korteng bigyan ng ultimatum o taning ang mga akusado para maghanap ng mga pribadong abogado. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naiyak ang 62 taong gulang na si Takungan Balayma paglabas ng Kambagong Diwa kanina kung saan dinidinig ang Maguindanao Massacre. Si Balayma ay namatayan ng 2 anak at 16 na kaanak sa karumagdumal na massacre sa Maguindanao noong November 2009. Kahit kasi hirap sa paghahanap ng pamasahe, lumuwas pa raw si Balayma mula Maguindanao para makadalo sa pagdinig. Pero hindi na naman tuloy ang hearing dahil wala pa rin mga abogado ang mga ampatuan na pangunahing suspect sa massacre. Matagal na ito, wala ng katapusan. Gusto namin matapos na. Kasi masakit talaga. Hindi malis yung kwan namin dito na masakit. Pero ang mas masakit raw ay ang mabalitaang may suhulan sa kaso. Yung may mga suhulan dyan, din ako makatulog. Kaya ayaw namin ng ganyan. Dismayado rin si Attorney Harry Roque, isa sa abogado ng mga biktima sa pagkaantala ng pagdinig kanina. Ngayon daw sana ihahain ang formal offer of evidence laban sa mga akusado. Pero nang tanungin daw kasi isa-isa kanina ang mga ampatuan kung meron na silang mga abogado. Lahat po sila nagsabi, wala pa po, naghahanap pa po sila ng mga pribadong abogado. Talagang hindi naman po pwedeng umusad ng proseso ng walang abogado. Sabi ni Attorney Roque, isa itong delaying tactics ng mga akusado para hindi umusad ang kaso. Kaya hiniling na raw nila sa korte kanina na magtalaga na ng ultimatum sa kabilang kampo para maghanap at maglagay ng mga pribadong abogado. Hindi naman dumating sa pagdinig ang abogado ni Governor Toto Mangudadato na si Attorney Nena Santos. Si Attorney Santos ang isa sa mga nagsabi na may nagaganap na suhulan sa kaso. Sabi ng kapatid ni Governor Mangudadato, gumawa na raw siya ng hakbang upang hilingin sa Kongreso na imbestigahan ang umanay suhulan sa Maguindanao Massacre. Natural lang na kami, magkaroon kami ng duda. Anong kinuha ni Attorney Sigfrid Fortun sa kanyang opisina? Na we know that aside from this ampatuan case, massacre case, wala po ako nalalaman na mayroon pang high-profile case na hawak ni Attorney Sigfrid Fortun. Tikom naman ang bibig ng mga abogado ng iba pang akusado hinggil sa issue ng suhulan. Halos 5 taon na ang dinindinig ang kaso ng Maguindanao Massacre at bagamat nababagalan sa usad nito, patuloy na umaasa ang mga pamilya ng mga biktima na makakamit pa rin nila ang tila mailap na hustisya. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras.